Musta mga kaibigan? Welcome sa aking channel. Ako nga pala si Kenneth Artita, grade 12 ABM. Ngayon, gusto kong pag-usapan natin ang isa sa mga pinakamahalagang akda sa filosofiya, ang Gorgias ni Plato. Ang Gorgias ay isang dialogue na nagtatalakay sa mga konsepto ng katarungan, kabutihan at retorika. Sa kwento, nakikipagtalo si Socrates sa mga kilalang tagapagsalita ng panahong iyon, tulad ni Gorgias, Polus at Callicles, tungkol sa kalikasan ng tunay na kapangyarihan at ang kahalagahan ng pagiging matuwid. Kaya, samahan niyo ako sa paglalakbay na ito sa mundo ng filosofiya at tuklasin natin ang mga mahalagang aral na matututunan natin mula sa Gorgias ni Plato. Bagang lahat, pag-uusapan natin ang talambuhay ni Plato. Si Plato ay isang tanyag na pilosopong Griego na itinuturing na isa sa mga pinakamahalagang figura sa kasaysayan ng filosofiya sa kanluran. Siya ay estudyante ni Socrates at guro ni Aristotle. Kaya tumuo siya ng mahalagang tulay sa pagitan ng mga filosofiya ng dalawang ito. Kilala si Plato hindi lamang sa kanyang mga ideya, kundi pati na rin sa pagtatag ng akademi sa Athens, na itinuturing na isa sa mga unang institusyon pang-edukasyon sa kasaysayan ng kanluran. Si Plato ay ipinanganak sa isang mayamang pamilya sa Athens at pinalaki siya sa isang lipunang may mataas na pagpapahalaga sa edukasyon at politika. Sa kanyang kabataan, sinasabing natutunan niya ang iba't ibang disiplina tulad ng matematika, etika at filosofiya. Siya ay naging alagad ni Socrates at malalim na naaapektuhan ng mga katuruan at pamamaraan nito, lalo na ang Socratic method, na gumagamit ng tanong at sagot upang mapalalim ang pag-iisip. Naging tanyag si Plato sa kanyang mga isinulat na tinawag na dialogues, kung saan madalas niya ginagamit si Socrates bilang pangunahing tauhan. Ilan sa kanyang pinakakilalang mga gawa ay ang The Republic, kung saan tinalakay niya ang kanyang mga ideya tungkol sa hustisya at ideal na lipunan. The Symposius, na tumatalakay sa konsepto ng pag-ibig, at The Phaedo, na naglalahad sa kanya mga pangunawa tungkol sa kaluluwa at kamatayan. Ang Gorgias ni Plato ay isang dialogo na nagpapakita ng usapin sa filosofiya tungkol sa retorika, etika, at politika. Sa dialogo, si Socrates ay nakikipag-usap sa bantog na sopes na si Gorgias, kasama ang kanyang tagasunod na sina Polus, Callicles, at pinagtatalunan nila ang likas na katangian ng retorika, katarungan, at kung ano ang mabuting pamumuhay. Narito ang pagsusuri sa mga pangunahing tema at argumento ng aklat. Nagsimula ang dialogo sa pagtatanong ni Socrates kay Gorgias tungkol sa retorika. Inilarawan ni Gorgias ang retorika bilang sining ng panghihikayat, partikular na sa pampubliko ng talakayan at politika. Gayunpaman, hinumok ni Socrates si Gorgias na linawin kung anong uri ng panghihikayat ang nagagawa ng retorika at kung ito ba ay nagdudulot ng tunay na kaalaman o opinyon lamang. Aminado si Gorgias na ang retorika ay hindi laging tungkol sa katotohanan, kundi sa pagkumbinsi ng madla. Ibinukod ni Socrates ang tunay na kaalaman mula sa simpleng paniniwala. Ayon sa kanya, ang retorika ay isang anyo ng pag-akit o pambubula na nagmamanipula sa emosyon ng mga tao nang walang pakialam sa kanilang tunay na kapakanan. Hindi tulad ng filosofiya na naghahangad ng katotohanan, ang retorika ay nakatuon sa pagkumbinsi at kapangyarihan. Ang usapan kay Polus ay lumipat sa etikal na epekto ng retorika. Ayon kay Polus, mahalaga ang retorika dahil nagbibigay ito ng kapangyarihan sa isang tao para gawin ang nais kahit na ito ay hindi makatarungan. Sa kabilang banda, sinabi ni Socrates na mas masama ang gumawa ng mali kaysa magdusa mula rito, dahil ang paggawa ng hindi makatarungan ay sumisira sa kaluluwa, na mas masahol pa
na mas masahol pa kaysa sa anumang pisikal o sosyal na pinsala. Inilahad ni Socrates ang prinsipyong moral na mas mabuti pang magdusa ng mali kaysa gumawa ng mali. Ang kanyang paniniwala na ang kalusugan ng kaluluwa ang pinakamahalaga sa lahat kaysa sa kapangyarihan o materyal na bagay, ay ipinapakita ang pananaw ni Plato na ang makatarungang pamumuhay ang pinakamabuting uri ng buhay. Ipinapakita rin ni Socrates na ang taong gumagamit ng retorika ng hindi makatarungan ay sinasaktan hindi lamang ang lipunan kundi pati na rin ang kanyang sarili. Ang dialogo ay naging mas matindi nang makialam si Callicles. Ipinahayag ni Callicles ang isang mas radikal na anyo ng hedonismo na sinasabing ang kalikasan ay nagbibigay ng karapatan sa mga malalakas na kontrolin ang mahihina at ang paghahangad ng kasiyahan ang pinakamataas na layunin ng buhay. Binabatikos niya ang karaniwang moralidad at sinasabing ito ay likhaan ng mahihina upang kontrolin ang malalakas. Hinamon ni Socrates si Callicles sa pagsasabing hindi lahat ng kasiyahan ay mabuti at ang buhay na walang pagpipigil sa paghahangad ng kasiyahan ay nagdadala ng kaguluhan at kawalan ng pagkakasundo. Gumamit si Socrates ng talinghagang ng sirang banga na nagpapahiwatig na ang patuloy na paghahanap ng kasiyahan ay tulad ng pagsubok na punuin ng sirang banga. Walang saysay at hindi kailanman nagbibigay ng tunay na kasiyahan. Sa halip, inirekomenda ni Socrates ang isang buhay na pinapatnubayan ng rason, katamtaman at paghahanap ng kabutihan. Sa buong Gorgias, ipinagtatanggol ni Socrates ang ideya ng makatarungang pamumuhay ay mahalaga sa pag-unlad ng tao. Para kay Socrates, ang tungkulin ng pilosopo ay hanapin ang katotohanan at palaganapin ang kabutihan sa kanyang sarili at sa iba. Ikinukumpara niya ito sa pamamaraang ginagamit ng mga sophist na gumagamit ng retorika para sa personal na pakinabang nang walang pakialam sa katarungan o kapakanan ng lipunan. Isa sa mga pangunahing tensyon sa Gorgias ay ang agwat sa pagitan ng filosofiya na paghahanap ng katotohanan at ng politika na nakatuon sa kapangyarihan. Nakikita ni Socrates ang filosofiya bilang daan tungo sa pagkilala sa sarili at kabutihan. Habang ang retorika at politika, tulad ng isinagawa ni Gorgias at Callicles, ay nakikita bilang mapanlinlang na impluwensya na inuuna ang sariling interes kaysa sa moral na integridad. Sa katapusan ng dialogo, ikinuwento ni Socrates ang isang mito tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan, kung saan ang kaluluwa ay hinuhusgahan batay sa kanilang mga nagawa noong sila'y nabubuhay. Ang mga nabubuhay ng makatarungan ay ginagantimpalaan, samantalang ang nagkasala ay paparusahan. Ang mitong ito ay nagsisilbing huling argumento ni Socrates sa paniniwala na ang katarungan ay may kinalaman sa kalusugan ng kaluluwa at ang pamumuhay ng matuwid ay nagdudulot ng higit na gantimpala kaysa sa paghahangad ng kapangyarihan at kasiyahan. Pinatatag ng Meto ang pilosopiyang moral ni Plato. Ang kalusugan ng kaluluwa ang pinakamahalaga at ang katarungan ang nagdudulot ng pagkakaisa sa loob ng tao at sa lipunan. Ito ay isang paalaala na ang pamumuhay ng etikal ay may mga kahihinatnan lampas sa buhay dito sa lupa. At inilalagay ang makatarungang pamumuhay bilang landas tungo sa tunay na kaligayahan. Sa Gorgias, ipinapakita ni Plato ang pagkakaiba sa pagitan ng paghahangad ng kapangyarihan at kasiyahan at ng paghahangad ng katotohanan at kabutihan. Sa pamamagitan ng dialogo, hinamon ni Socrates ang pananaw ng mga sophist na ang retorika ay isang kasangkapan para sa manipulasyon at ipinapakita na ang pamumuhay ng mga katarungan ayon sa rason ay ang landas tungo sa kaligayahan at katuparan. At diyan nagtatapos ang ating usapin tungkol sa Ang Gorgias ni Plato.
Sana nasayahan kayo sa ating tinalakay sa araw na ito. Sana marami tayong natutunan at nakuhang aral mula sa usaping Gorgias by Plato.